Mga ka-metal, good morning. So, eto, araw po ng linggo ngayon. God bless po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa ating area. Gagawa po tayo ngayon ng magko-cover tayo ng cladding dyan sa pinto natin. So, makikita nyo, frame pa lang siya. Nantay lang natin matapos yung pintura bago natin lagyan ng cladding. So, doon muna tayo gagawa sa labas kasi hindi pa naman matindi yung sikat ng araw. So, pagkatapos doon sa labas, tsaka naman tayo dito. So, ito pong pinto to, tayo po ang gumawa niyan. Nantay lang natin na mapinturahan bago tayo maglagay ng cladding. So, dalawang kulay yung ilalagay natin dito. Dito sa harapan, ano siya, malakahoy yung cladding niyan, yung kulay. So, yung taas, mirror type. So, yung likod, cladding din yan lahat. So, magaan lang yung ilalagay natin dito. Hindi katulad ng karaniwang pinto na ginagawa natin, mabigat. So, doon tayo mag-i-start sa labas. Dahil medyo hindi pa masyadong mainit. Kaya, doon muna po tayo magagagawa. So, mamaya dito, sakto, siguro mga 10 o'clock. Tapos na tayo doon. So, dito naman tayo sa loob. Ayan mga ka-metal, start na po tayo. Kakat tayo ng cladding. Patatabas natin sa kasama natin. So, eto. Dito natin siya ilalagay. So, paglagay natin ng cladding, may gap siya ng konti para mas matibay siya. Gagamit tayo ng black na silicone. So, ito yung gagamitin nating cladding, dalawang kulay po siya. Gumamit po tayo ng Technibond aluminum cladding. So, ay mga kasama natin. So, dito tayo mag-i-start sa labas. So, time check po natin, mga 8 o'clock na yun. Pero ang taas na ng araw. Ayan po yung bahay. May kinapit po tayong glass dyan sa loob. Yung mga vlog natin ng mga nakaraan. Ito mga ka-metal, magbabawas tayo ng sukat ng cladding. Kasi yung kinuhanan natin na basihan na sukat ng cladding dati, ibang company din yun. So hindi pare-parehas talaga yung sukat ng cladding. Depende dun sa company. Dapat sakto na yan dito eh. Yan, yung sukat na yan. Hanggang dito isang cladding na sukat niyan. Kaso mga lang, iba yung company. Meron silang diferensya. So, dumidepende rin yan sa company. Eh, sarili-sarili din sila sigurong standard. So, kakat tayo para sumakto dyan. Pag nagsusukat po tayo ng cladding, mas maganda at mas mainam. Mayroon po tayo ritasong cladding. Lagay po natin ganyan bago natin sukatan para kita natin yung kung ilan yung i-gap na ilalagay natin. Kasi kung makikita nyo, eto nilagyan nila ng
pagpiga ng ating yan, pagpiga niyan ng ating tao dito. Basta yan na yan. Dapat continuous para maganda yung pahid. So natin papahiran siya ng karton para at least maganda yung kalabasan. So mga ka-metal, ito content tip para sa lahat sa mga followers natin. Pag naglalagay po tayo ng tape at tayo tapos na maglagay ng silicone, tanggalin po kaagad natin. Kasi pag pinatagal po natin yan, malulusaw yung nasa loob niya, yung pandikit niya. Mahihirapan po tayo magtanggal ng tape. Mahirap maglinis based sa experience po natin. Kaya pag natapos tayo mag-silicone, tanggalin na rin natin kaagad. So yun guys, tinanggal na natin yung tape. Pasensya na po sa kamay natin at may silicone. So tatanggalin na natin yung plastic. So ito, gamit lang po tayo ng karton. Kahit anong karton, basta medyo matigas. Yan po yung ginagamit natin bago natin tatanggalin yung tape. Yan. Yan siya. Kung makikita nyo, malinis dito. Tinanggal natin yung plastic, maganda na siyang tingnan. So ayan na po yung ating harapan. Ang ganda ng kulay ng ating cladding. So ayan po yung kanyang pagitan. Mga kameta, nagkat lang tayo ng karton na maliliit. Ito yung ginagamit natin dito, pangpahid. Yung portion na maganda yung kanyang cutting. So pasensya na kayo sa cut natin, pero okay lang yan, walang problema yan. Importante yung portion na gagamitin mo, yun ang tuwid para pagpahid mo nakaplat. So ito mga ka-metal, kung makikita nyo, mga kasama ko kasi pag ganito mga finishing, ako na yung nagtatapos kasi medyo maselan to. Katulad yung paglalagay nila ng ganyan, sobra. So pag po kasi yan natuyo at umangat, nilagyan mo ng bagong silicone, ang tendency po niya, magkakaroon siya ng magiging iba yung forma niya. Magiging ganito siya. Kaya dapat pag naglagay ng silicone, konti lang. Huwag naman lalagpas sa ganyan, katulad nito. Kapag pinatungan mo kasi yan at tuyo na yung una mo nilagay, ano siya, ganito yung magiging itsura niya, pangit. So inaagapan po natin yan. So ayan po yung cladding natin. Kung makikita nyo, napaka-sensitive po nung kanyang harapan. So parang clear glass. So lalagyan natin ng silicone to para yun yung kakapitan niya. So ayan, talagang ingat lang talaga. So guys, ito naman yung cladding natin na ilalagay dun sa bandang portion na sa taas. So, para siyang salamin. Kaya talagang dapat mas maingat tayo. Iwas gas-gas.
Ayan po siya. So tinanggalan na agad natin ng plastic bago tayo maglagay dun sa taas. So ito, yung pinton to, wala na siyang dugtungan. Lalagay natin ng buo yung cladding. So mas madali itong lagyan. So ito mga ka-metal, nakabit na po natin. Meron siyang pang-ipit. Yan, bakal. So meron po siyang screw. At bukod dyan sa screw, nilagyan po natin yan ng silicone. Para hindi siya gumagalaw. May silicone po yun. Then, ito naman yung kanyang harapan. So, yan na po yung magiging harapan niya. Yan na po yung final. So, ito mga ka-metal yung ating pinto sa loob. Yung pagitan ng cladding nakatapat sa frame natin. So, kung makikita nyo, yung dugtungan natabunan. So, naglagay tayo dyan ng screw kasi meron namang bakal sa loob para hindi nakaangat. So maganda yung pagkakasilikon po natin. Pag pinisil po natin yung gunner, dapat dire-diretso lang para hindi laktaw-laktaw. Magandang tignan yung kalalabasan ng silikon natin. So hindi siya halatang may silikon. So, yan po siya. So, yan po yung finish na niya sa labas. Final. So, wala na po tayo dyan gagalawin. Okay na po siya. Para ka lang nananalamin. So ayan mga ka-metal, okay na. Tapos na yung ating gate. So ayan yung harapan niya sa taas. So makikita nyo parang totoong salamin. So ayan po yung man gate niya. Ito naman yung main gate. So lock na lang yung kulang niya, tsaka handle. Lalagyan natin yun. So ito mga ka-metal, yung ating natapos na project ngayon. So kompleto na siya. O ayan, meron na siyang holder. So yung holder niya, tinapat lang natin dyan. Sakto lang siya. So mga ka-metal, ito naman yung kabilang pinto natin. Makikita nyo, wala siyang butas dito. So ito, meron lang siyang ilalagay nating box. Stainless din. Hindi siya katulad dito, dalawa yung butas. So taas tsaka baba. So dito sa harapan, isa lang. So ibig sabihin, dito matwitis mo siya, pero dun sa kabila hindi mo siya pwedeng hakuha. Ito din yung hahawakan mo. So yung framing niya po, meron siyang rubber.
So, yung pagitan niya, ayan. Yung pagitan niya po, meron siyang so, ayan, okay na. Tapos na po siya. So, nilagyan din po natin ng silicone niya. Yan, sa gilid. Para kung umulan man, hindi siya papasukin ng tubig. Ito naman po, naglagay din tayo dito ng silicone. Ito naman yung glass door. So, nilagyan po natin ng tape na naka-X para at least warning yan. Yan. Parang warning device nyo yun. So, lalagyan pa natin ng lock yan. Nabili pa yung may-ari. So, labas at loob yung ating silicone. So, ayan. May silicone po siya. So, ayan mga ka-metal. Nakikita nyo naman itong ginawa natin. Naglagay po tayo ng lock. Tsaka eto, holder niya. So, cladding po yan, hindi po siya kahoy. Pa yung may bahay. So, yan po yung ating kinabit dito sa labas. Tayo uwi na para makapagpahinga.